Kayo ay nanonood sa Katipunan Channel. Ang susunod na palatuntunan ay isang bayad na pagsasahimpapawid. Ang mga salita, opinyon, kuro-kuro at komentaryo na inyong maririnig ay mula sa tagapagsalita lamang at walang kinalaman ang pangasiwaan ng himpilang ito. Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Babatikusin ang mga salot sa lipunan. Pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin! Tuklasin natin! Ang Tuklasin Natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Narito ang mga patutuon ng ating mga kababayan na natulungan ng Immune Advance. Ako po si Ronald Advincula na taga Santa Rosa, Nueva Ecija. Security guard. Simula po nung nasubukan ko itong Immune Advance, naging mahimbing po yung aking pagtulog at yung aking appetite po. Lumakas po ako sa pagkain. Kung ganun kagaya nung dati na talagang nalalambot po ako nung hindi ko pa po nainom itong food supplement nito. Start po nung nainom ko to, lumakas po. Saka yung resistensya ko po medyo nagkaroon po ng energetic. Dito po sa food supplement ng Immune Advance, maganda po talaga. Salamat Immune Advance. Ako si Yoli Mabasa, senior citizen, retired banker ng Ilagan, Isabela. Alam nyo, dati ang nararamdaman ko, nagpapalpitate ako. Sinubukan ko yung Immune Advance. Aba, nawala na yung palpitation ko. Gumaan pa ang pakiramdam ko. At saka simula noon, tuwing umiinom ako, naku, ang sarap na ng tulog ko. Salamat Immune Advance. Mabuti na lang na-discover kita. Thank you. Shop ni Lolita Daban, 46 years old, taga Kutog Grande de Mercedes, Isabela. Dati-dati narigatan nak nga maturog, tata nagimas mit titurog kon. Agyaman nak mit daytang impid da kanyak Immune Advance. Padasin nyo Immune Advance. Nalaing, sobrat na itulong na tibagit. Thank you.
ni Bumut Buwak 50 anyos, taga District 1, Benito Sullivan, Isabela. Manipo di nagtumara kiti immune advance, talaga mariknak iti bagik nga mayat. Mayat ti pan naturog ko, kayon pumiksa akpay. Idi gamin, adda iti rabi nga di makaturturog. Ngumi di nagtumara kiti immune advance, isumutan si mayat ti pan naturog ko. Sungado kayat yung mayat ti pumiksa, ken mayat ti pan naturog na, agtumara kayo ti immune advance, awan ti side effect na, tunay nga organic. Nung bata po ako, may asthma po ako. Tapos po, nung simulan ko po uminom po ng products po ng Immune Advance, ay naging mabuti po yung aking katawan. And nakatulog po ako ng maayos. And nawawala po yung hika ko po. Kaya po sa mga kagaya ko po na may asthma, Immune Advance na lang po yung inumin ko. Ako nga po pala si Casey Pichi Talagtag, 19 taon na gulang, nakatira sa Payatas. Ito pong Immune Advance, nagtataglay po ito ng malunggay, lagundi, vitamin C, and zinc na nakakabuti sa ating immune system. Lagundi, tiwala ko! Immune Advance, alagang totoo, alagang natural, mabibili sa Lazada, Shopee at sa inyong mga suking parmasya, sa mga drugstore sa inyong mga lugar. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Diyos maray na aldaw sa indong gabos na makabanwa. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang tuklasin natin. Ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng 1 oras. Sa lahat po ng mga masugid nating taga-subaybay, maaari po kayo magpadala ng sulat kroniko kung may nais po kayong ibahagi sa amin na impormasyon o mungkahi na nais po ninyong talakayin natin sa ating palatuntunan. Magpadala lamang po sa tuklasin natin at yahoo.com o mag-text po sa 0915-258-4091 o maaari din po kayo mag-iwan ng komento sa ating mga social media pages, ang ating pong Katipunan Channel at Sariling Bahay na BDT Radio Production. At syempre, panoorin nyo rin po kami sa ating Katipunan tuwing araw po ng linggo, alas 7 hanggang alas 9 po ng gabi sa RMN DZXL 558 kHz AM band. Anyway, ngayon ay tiyak na 1 oras na siksik-liglig po tayong magkakaroon ng talakayan dahil ang atin pong makakasama ay mula sa Federation of International Cable TV Association of the Philippines. Isa po siyang opisyal at isang director at public relations officer. At tayo po ay pag-uusapan po natin ang tungkulin trabaho ng isang mamamahayag upang makamit ang kapayapaan. Alam naman po natin na ang mga sigalot na nangyayari sa iba't ibang bansa ay nagdudulot ng pangamba sa marami. Sa kasaysayan, ang gulo sa pagitan ng Palestina at Israel ay nagbigay ng kakaibang dagundong dahil hindi lamang mga matatanda, bata, may mga sakit at mga mamamahayag ang namatay. Ano nga ba ang tungkulin ng isang mamamahayag? Ano ang magagawa ng isang malaking organisasyon tulad ng Federation of International Cable TV Association of the Philippines o mas kilala bilang FICTAP sa pagpapalabas ng mga totoo at moral na balita at tamang kaalaman, syempre. At ang lahat ng yan, sama-sama po nating tuklasin. Ngayong araw pong ito, makakasama natin walang iba kundi si Ginoong Joseph Bejeran. This meeting is being recorded. Magandang hapon po, Sir Joseph. Wala po kayong microphone. Microphone, okay. Magandang hapon po.
Yes, ma'am. Good afternoon. Thank you for having me dito sa program nyo, no? Uh, uh, let's explore lahat ng options, no? Para ma-explain ko doon sa mga viewers ninyo yung objectives namin, yung mga mission namin sa association, tsaka sa, of course, doon sa mga personal businesses namin as to how we can help, no, doon sa promoting peace. So, yun. Thank you, sir, at isang karangalan po na kayo po ay bahagi ngayon at pinaunlakan nyo ako dahil alam kong napaka-busy po kayo. Oo, dahil sobra po, ma'am. Pasensya na. Oo, alam niyo po mga kababayan, si Dr. John, hindi pala doktor, isa po siyang medical technologies by profession. Para po sa inyong kaalaman, alam niyo po si Sir Joseph Bejarano ay taglay po niya ang iba't ibang uri ng sombrero. Wearing different hats, ika nga. Hindi lamang po siya from FICTAP, siya po ay meron din pong isang sariling kumpanya. Bukod po dun sa kumpanya niya tungkol sa cable TV, yan, kaya lahat po ay matutuklasan natin ngayong araw pong ito. Pero simulan po muna natin bilang isang public relations officer ng FICTAP. Ano po ba ang FICTAP, Sir Joseph? Okay, ang FICTAP is Federation of International Cable Television and Telecommunications Association of the Philippines, no? Kami yung organisasyon. We are running for almost 25 years na, no? Na association ng mga may-ari and operators ng cable television. Yun yung pinaka foundation ng association namin. Napunta ako dito sa position na to kasi yung dating position ng tatay ko before siya namatay, I took over noong 2019. So, siya talaga yung naan dito sa business na ito. Since bata pa kami, siguro like mga 1986, mga ganyan. Sir, sabi mo nga kayo ay kumbaga ang federation o ang FICTAP ay 25 years na mula nang ito ay itinatag at ito ay kinabibilangan ng mga may-ari at operators ng cable TV. Pwede bang malaman kung ano ang cable TV na inyong hawak o pag-aari ng iyong tatay na siyang pinangangasiwaan nyo since 2019? Yeah, yung cable television ng father ko, nasa Benguet yon, no? Sa may Tuba Benguet, AB Bejarano Cable TV. Meron din kami dito sa may Mangkayan Benguet, ang danon papuntang Sagada. So meron din doon Pride Image Cable TV naman. Back then we have MCC Lodge naman sa Bontoc at saka part ng Sagada. And then meron din kami dati sa Isabela na sobrang layo, so we have to turn over sa mas malapit doon. But this business, maliit pa ako noon eh. Siguro mga grade 1, grade 2, mga ganun. Yan na yung hanap buhay ng tatay ko kasi. So, yun. So, sa iyong karanasan, sir, kasi syempre, parang puwersado ka na tawag dito, puwersado ka na manahin ang trabaho at ang itinatag na kumpanya ng iyong ama. Paano ba yung operation po ninyo? Kasi napakaganda po nung lugar kung tutuusin dahil ang Tuba Benguet at itong binabanggit mo kahit diyan sa Isabela, halos hindi po mahirap po ang dyan telecommunication 'di ba? Yes, ma'am. Po. So paano nyo po ginagawa to dahil paano ba to? Napakalaki ng pondong kinakailangan ninyo para makapag-install ka ng isang cable TV dahil unang-una walang internet, walang talagang cable ang talagang gagawin ninyo. So,
paano po ang naging buhay ninyo considering na napakalayo po ng lalawigan na hinahawakan po ninyo? Okay, maraming challenges, no. Back then college pa ako noon nung mga time na yon na nag-ooperate sila diyan sa mga lugar na yan. Ang challenge diyan kasi yung unang-una yung distance, no. Sobrang layo po niya mga lugar na yan and you have to monitor it on a weekly basis. Unfortunately, nung hindi na kaya, tumatanda yung mga magulang ko noong time na yon. So, give up na nila yung Isabela and even yung Bontoc Sagada. Ang naiwan na lang ngayon is yung sa may Mangkayan Benguet and Tuba Benguet. No? Meron kaming mga range tapos meron din isa dito sa more on telecommunications na kasi din dito sa may Urdaneta, Pangasinan. So we have subscribers din doon. Very few lang naman, no? So ang operations namin kasi since provincial kami, we also have to take into consideration yung paying capacity din ng mga tao. So ang bilis ng galaw ng technology, laid back naman ang buhay sa probinsya. So as in a business point of view, mahirap din, hindi siya ganoon kadali magpalaki kasi ang cable TV nowadays is no longer a necessity kasi parang part na lang siya ng day to day kasi more on internet na. We are fortunate enough with the help of our chairman si Ma'am Neng Tamano tsaka sila Ma'am Cecilia D na itinaguyod nila yung yung trust na yon na magkaroon kami ng opportunity na makapagbenta rin ng bandwidth and internet sa mga nasasakupan namin. So yun yung naging kahit papaano naging survival namin sa panahon ngayon para makasabay kami sa competition. At laking bagay po pala, no? At least unang-una, maganda yung nagkaroon kayo ng oportunidad o pagkakataon na makapagbenta ng bandwidth at saka internet, Sir Joseph, 'di ba? Kasi parang nagkaroon ka ng avenue para ito yung ito yung trend. So definitely lahat interesado diyan, 'di ba? Yung sa mga communities. And pero kumbaga parang kung hindi rin sa pagsusumikap ng inyong organisasyon na mapayagan kayo ng tama po ba ako, ang NTC ang nagbibigay sa inyo ng permiso? Correct me if I'm wrong, Sir Joseph. Yes, ma'am. Sila po yung nagbibigay sa amin ng mga yung mga permits, no, to operate. Maganda rin na naandyan yung TikTok kasi yung mga favors na gano'n na pagbibigyan since we have the existing infrastructure for the past 15 to 20 years meron nasa amin yung mga infrastructure na yan. Kaya and we belong to the last mile, no, mga probinsyano po kami. So yung market base namin mga nasa probinsya. It's a good opportunity also to connect yung mga taong yun dito sa platform na ito para magkaroon din sila ng opportunity din to grow their business, magkaroon sila ng opportunity to have so much information from the internet to make their life more, mas mabuti na yung buhay ngayon compared noong mga time natin na wala pang internet. Correct. Ang challenge lang kasi sa amin sobrang sa probinsya malalayo ang bahay. Tsaka of course, siyempre ang kabuhayan ng tao ron hindi naman kagaya dito sa Maynila na ang 1,000 madali. Doon ang 500 mahirap. So bilang isang negosyante, titimbangin mo rin iyon. So ganun ang namin. Kaya medyo mabagal din yung paglaki ng company. Yeah, oo. Pero kaya naman. Buhay naman. Oo.
Actually po, nung minsan kapanayam ko si Ma'am Neng ng ang inyong chairman, sabi nga niya dumarating pangaraw po kayo sa punto na ang ibinabayad daw nung mga nasa komunidad minsan ay manok. Yes, Isabela, kasi ganun. wala silang cash. So, nakakatuwa na sa kagustuhan po ninyo na maihatid yung impormasyon sa mga malalayong lugar. Hindi lang basta malayo, mahirap kasi nakarating na po ako ng Benguet. Kaya alam ko po kung gaano po katarik yung lugar na yan at kahirap po talaga ng transportasyon din. Hindi ganun kadali. So, ang laki po talaga ng sakripisyo. Ako nakikita ko po malaki po yung sakripisyong ginagawa po simula pa sa iyong ama, Sir Joseph. Kasi ini-imagine ko nung nagkikwentuhan kami ni Ma'am Neng, sabi ko meron palang ganyan na samantala yung ibang mga operators, television operators, parang saganang-sagana sila, no? At dumating na sa issue na nagkaroon nga ng isang issue sa isang malaking network na talagang namamayagpag sila pero hindi naman nakikinabang ang pamahalaan sa kanila. But i-set aside natin yan because it's not our focus ng ating usapan. Pero gusto ko lang malaman bilang isang cable TV operator po, paano nyo po hinahatid ang totoong impormasyon at moral na mga palabas sa inyo pong network o sa inyo pong industry, Sir Joseph? Okay, sa amin naman, sa system namin, it's just a matter of yung emotional quotient ba na alam mo kung acceptable dito sa mga public, kung yung mga pinapalabas natin talagang hindi naman siya offensive, hindi siya aggressive. So, kami naman, meron kaming community channel where we play yung mga prino-produce namin, no? Very small production lang, fraction nga lang halos, mga community-based na mga activities. On the other hand, meron tayong binibiling program na it is beyond our control, no? Kagaya ng mga premium channel, example HBO, yung mga ganyan. So, and then at the same time, meron din tayo dito sa Pilipinas na mga local channel na mga drama, mga telenovela na may violence, may rated, may mga those things we cannot control, no? And syempre ang taste ng Pilipino pare-pareho. So ibibigay mo yung gusto ng market na yon. But to answer the question kung gaano namin siya inaayos as far as yung programming is concerned, meron din naman kaming mga sistemang ginagamit, no, para magkaroon kami ng mga screening, like yung mga ngayon wala na kasi tayo halos, hindi kagaya dati na you play play mo yung mga rated na mga palabas, no. Ngayon kasi may mga technology naman na nag-i-encrypt ng ganyan, na binibili siya para ma-encrypt mo yung mga ganon. However, we still lack, no, in so many things sa amin, sa system namin, and we can only do as much, no. But majority of the programs na pinapalabas namin, it is beyond our control kasi binibili lang din namin, and you hook the satellite doon sa taas, and kung ano yung pumasok doon, yun yung pinapalabas natin doon sa ano. So it is also the discretion of the viewers, especially of course yung mga parents, no, na titignan din nila yung pinapanood ng mga bata. More on naman na tayo ngayon, online. So sa amin, sa side namin, yun nga, we can only do as much, but we cannot shut down the entire program kasi hindi kami yung nag-produce nun eh. Even yung mga music na mga lumalabas doon, hindi naman kami yung naglagay doon. So, parang kaming pipeline lang kami ng mga program para lang.
So talagang it's beyond your control pa rin, no? Sir Joseph. Anyway, puntahan ko lang, may nagtatanong lang sa atin dito. Sino raw ba si Joseph Bejerano? Bukod sa pagiging anak ng isang may-ari ng isang cable TV sa Benguet. Sir Joseph. I am Joseph Bejerano. Pinanganak ako sa Baguio, pinanganak ako sa Tuba Benguet, no? And then doon na rin ako nag-aral. Doon na rin ako St. Louis ako nung high school, and then college, University of Baguio. Then I took medical technology nung college. So yun talaga ang kurso ko nung college talaga. So yun ang pinaka-trabaho ko, no. And then I'm living here in Manila na for good kasi na andito yung negosyo ko talaga. Kung hindi lang namatay yung tatay ko, nasa medical talaga ako. But businessman kasi ako eh. So I have to take care yung negosyo na iniwan ng nanay ko para naman kahit papano ng tatay ko, para naman kahit papano yung nanay ko hindi rin din mawalan ng bayan. So I took so quarterly umaakyat ako. Maraming pong challenges sa amin. Mabagal po yung paglaki ng kumpanya. We have maraming ikino-consider kasi kami i-concessionaire lang din sa loob ng minahan. So kaming mga dadaanan pa to do improvement, no. We lasted for 33 years na kami, and we're still the same kasi nasa loob po kami ng minahan, ma'am, na ang tao pa ubos na rin. So yun yung mga challenges, and we are looking outside, no, dito sa may part ng Marcos Highway. So we have plans to put doon at saka dito sa may Lions Head pababa kasi Tuba Benguet po yun. Pati dito sa may bandang Askin Road. So kasi ngayon kasi ang infrastructure namin nakapasok lang siya sa loob ng minahan. So yun ang pinaka-business, yun ang pinaka-ginagawa namin. So going back, no, bago ko ginawa yan, cable TV na yan, ako nandito na nga sa Manila, dito nagtatrabaho. I've worked in the hospital for 10 years plus as a medical technologist, and I have family na dito. I have 2 kids, no? Yung anak ko, si Maya and Enzo. Sa Assumption yung anak kong babae, sa Ateneo yung lalaki. And of course, yung spouse ko si Richelle. Sa East Avenue Medical Center, doktor naman siya doon. So we're living here. I'm living here for good. And nandito yung negosyo kong isa, kaya ako nandito sa Maynila. Nagulat lang ako no? From cable TV operation, napunta ka sa bakit pinili mo ang medical technology? Talagang yun ba yung hilig mo, Sir Joseph? Mahabang kwento, ma'am. Actually, nung high school ako, wala akong alam sa wala akong kaalam-alam sa medical field, no. Ang alam ko lang mag-drafting kasi doon sa minahan sa Philex Mining Corporation, ang orientation ng mga bata ron, ang mga exposure ng bata ron, more on the engineering, no. More on the engineering sila. So kami nung mga maliliit kami, wala kaming ibang makita ron kundi mga heavy equipment, construction and everything. So it does not appeal to me anymore yung mga ganun kasi sa loob kami ng tunnel naglalaro, sa ilalim ng mga scope drum, ng mga truck. Then, ang medical field is just by accident ako napunta doon. And nung na-enroll ko siya, parang wala nang atrasan kasi alam kong magagalit yung nanay ko kasi nag-start na yung klase, no? So, ang ginawa ko, I really wanted to be an artist kasi before nagpe-painting ako, sculpture, photography. Nga lang, sa UP kasi hindi naman ganun kataas yung grade ko noon. So nag-enroll ako sa University of Baguio and nakita ko yung may college doon na ang pangalan is College of Liberal Arts. Ngayon, ang nangyari, in-enroll ko, napunta ako sa medical technology na hindi ko na mabawi.
And then pinanindigan ko yung course na yon and I fell in love doon sa course na yon, kahit mahirap, kahit bago sa akin. So, yun, hanggang sa nakapagtrabaho na rin, nagkaroon ng experience. So, yun talaga yung linya ko. Hanggang sa nagtayo ako ng sariling distribution ng medical equipment. So, eto na po yung Cymogen na itinatag mo. Kailan po nyo itinatag tong Cymogen na medical equipment, tama, no? Yes, ma'am. Medical equipment, medical device, and fine chemicals ang produkto namin. Nag-import din po kami ng mga produktong yan. Kaya, nag-start yan. Siguro, nag-start yan mga 2015. Nag-start kami. Nag-start ako. Mag-put up ng sarili kong company, no? Startup company, 2015. Tapos 2016 naging ano siya, yung mga documentation. And then 2017 naging official siya, na-register na siya. And then 2018 up to now full-blown na yung operations namin. And through time na-reach na rin namin yung peak ng so we have to explore other options and get more partners. Yan ang Cymogen. We'll go there in detail mamaya. Iba yung yung turn around ng buhay mo kakaiba no, Sir Joseph. Parang nandun ka sa isang lugar ng minahan. Ini-imagine ko ngayon na naglalaro ka kamo sa loob ng isang tunnel. Tapos all of a sudden, bigla kang naging nag-aral ng medical technology, and then biglang napunta ka sa equipment naman, medical equipment. Parang parang ba yan, meron bang nagtulak sa'yo na eto yung tahakin mo? Kasi you can create or establish a company na it's not related sa medical, pero bakit itinatag mo tong Cymogen at bakit Cymogen yung tawag mo sa kanya? Oh yeah, okay. Yung sa kasi, yung sa Cymogen kasi, naghahanap ako ng chemical term, no? Kasi more on ang forte ko kasi is medical laboratory kasi nga sa medtech ako. So ang business na ito, no, may mga lateral business kami na mga kasama dito sa industriyang to. Merong pharmaceutical, yun yung nagtitinda ng mga gamot. Meron naman yung nagtitinda ng mga medical supplies, yung mga swero, injection, mga ganyan. Meron din naman yung kagaya namin na nagtitinda ng equipment naman. So, mas sa industry kasi ibang level of technicalities kasi yung nasa diagnostic, no? Yung diagnostic, yung mga pang CBC, pang chemistry, ibang level of ibang craft kasi siya. And what's good with the medical equipment kasi, ang presyo niyan, let's say yung 3.5 million na isang equipment, pwede mo siyang isakay lang sa maliit na sasakyan at ikaw mismo ang magbuhat, may kasama ka lang na isa, dalawa lang kayo, mako-complete mo na yung cycle ng yung sales cycle mo. Whereas sa 3.5 million na halaga ng biogesic, for example, ilang tao ang magbababa nun sa truck? Magrerenta ka ng truck, magrerenta ka ng pahinante, tapos driver ng 10-wheeler. Kasi nga 3.5 million worth of biogesic, napakarami nun. So, yun ang maganda sa medical equipment kasi kaya mo siyang gawin kahit mag-isa mo. But, pag na-deliver mo na, doon nakapasok yung commitment mo na i-repair mo yung machine, no, babantayan mo siya 24/7 kasi ang hospital naman hindi pwedeng nahihinto-hinto. So, yan. So, clarification lang, sir, kasi
yung inyong mga medical equipment, ini-import ninyo galing saang bansa? Okay, meron kami usually ngayon kasi more of China, meron tayong India na ini-import, meron din tayong Korea. Meron ba kayong pagkakataon, sir, na yung mga, halimbawa, let's say for example, ang Department of Science and Technology or a certain government agency like for example DOH nakipag ano sa inyo, either collab or bumili ng mga equipments ninyo? Yeah, majority po ng mga government namin more on ano po kami, ma'am, LGU, no? Mga governor down to the mayor doon po. Yung pong sa amin, no, yung kagaya nga nun, from governor down to mayor, yung LGU na yun po yung mostly na kliyente namin. And other Red Cross branches dito sa Manila and outside Metro Manila. Kami po yung nagme-maintain kasi aside from selling equipment, nagre-repair din po kami ng equipment. Yung mga C-arm, yung mga sobrang mga complicated po na mga equipment, nire-repair po namin yon. Very skilled po yung mga biomedical engineers po ang tawag namin. Namin. May mga level of ano yun kasi skills, no, as to equipment na hahawakan mo. So kami sa company namin, talagang doon po kami bumubuhos ng strength namin sa engineering. Kasi kilala po yung company namin na nag-aayos ng mga medical equipment po. Oo. Kaya, napaisip lang ako, sir, kasi may isa akong nakapanayam mula sa DOST. Gumawa sila ng operating table light. So, yung equipment na yon na ginawa nila is mahal daw kasi kapag mag-i-import ka, tapos ang mahirap daw parang yung angulo na kailangan ng isang surgeon ay parang ang hirap daw. Kaya ang ginawa nila, lumikha sila ng isang tawag dito, equipment, operating table light, na kung saan ay pwedeng makita mismo yung lugar kahit na medyo siksik o mahirap yung inooperahan nila, kitang-kita raw nung ilaw nila. Yun yung sinasabi nila. Kaya sabi ko ng ganon, meron na bang mga adapters yan? Kasi ngayon, nasa stage sila na parang final stage na yata sila. Ang tanong ko lang dito, Sir Joseph, I don't know kung meron kang pakikipag-ugnayan sa Department of Science and Technology kasi considering na magaling na yung kumpanya ninyo pagdating sa mga equipment, dahil sabi mo nga, gumagawa rin kayo. So, is there any chance na pwedeng mag-collab kayo with the DOST? Because ang alam ko, sir, parang nag-usap-usap sila during the pandemic na merong mga engineers, merong mga surgeons daw at kung sino-sino pa raw na parang physicists din, parang bumuo lang ng equipment na yon. At marami pang ibang mga prototype equipments na ginagawa ang DOST, sir. Meron ba kayong pagkakataon? Kasi ito narinig ko yung biomedical engineers. Meron din ang DOST na mga ganon. Meron ba kayong ganon, sir, na pagkakataon na magkaroon ng collaboration with Department of Science and Technology, in particular the UP Manila? Yes, sir. Okay. Sa ngayon, ma'am, wala pa, no? Wala pa kaming mga, although I have friends na biomedical engineers na connected sa DOST. Actually, magandang plano yon ng DOST, no? Yung maggumawa ng Philippine-made. I think kaya naman yon ng bansa natin, ng mga biomedical engineers natin. Masyadong komplikado ang loob ng makina pag binuksan natin. Ang mga makina na yan,
kinokopya niyan kung anong nangyayari sa katawan natin. So ganun ka-wonderful and ka-complex yung katawan ng tao. Bigyan kita ng example, yung dialysis machine. Kidney yon. Yung dialysis machine, technically, it's a robot kidney. No? Ganun din yung let's say yung mga blood test, yung mga pinang CBC natin, and yung mga pang-chemistry, yung mga ultrasound, x-ray, lahat na. So sobrang intelligent nun, so much na yung capacity natin as a country, and probably maybe partly politically, baka hindi pa kaya mag-produce ng ganun. Kasi probably ang kaya natin is to buy raw materials and assemble. Gumawa ng assembly line. But to create our own, we are way behind sa technology and even the capacity and the training. But Pilipino tayo, madali tayong matuto. Yun, kung meron tayong bala, siguro yon, madali tayong matuto. Kaya nating matutunan yan in just a few years. Marerefine natin. But we also need help, no, sa mga authorities, kasi hindi natin siya kayang gawin na we are using scratch metal. We have to have a very good yung mga natin, mga ore natin para gamitin doon. So may mga malalim na engineering yan gumawa ng medical equipment. I think in the near future, baka 10, 15 years, 20 years from now, baka meron tayong sarili. Kasi nakikita ko sila, gumagawa sila eh. So magagaling ang mga engineer ng Pilipinas. Sa Lasal, gumagawa sila. Yes. So I'm sure baka 15 years, 20 years, baka meron na tayong sarili. At yun din, tama ka doon, sir. Actually, ang nangyayari nga raw po, yun yung isa sa problema ng ating mga scientists and researchers na gumagawa ng ganitong klase ng project na mga medical equipments o biomedical equipment na tawag nila. At sabi nga nila, ang problema raw ay yung mga raw materials na kinakailangan pa nilang iangkat galing sa ibang bansa kasi wala pa raw tayong ganon. Kasi meron tinatawag na mga grade yan eh, parang sa pagkain, 'di ba? Yung hindi pa kinakalang food grade yung gagamitin na metal. Sa katawan din, pag lalo na kung pinapasok yan, may grade din yan na tinatawag. 'Di ba, sir? Anyway, sa paglilikha mo ng tinatawag nating Cymogen na kumpanya mo, ano yung naranasan mo na mga tinatawag nating balakid o nagiging problema mo beforehand? Kasi sabi mo, in 2015 when you start Cymogen, 2016 yung documentation inasikaso mo and it was finally officially registered in 2017. It takes 2 years bago mo naparehistro to and going strong siya. So with those years, ano po yung mga challenges na naranasan mo ng iyong kumpanya, Sir Joseph? Yeah, nung early years kasi ng Cymogen, unang-una employed ako. So, ginagawa ko siya on my parang racket lang nung time na yun eh. Parang, merong referral dito, bigyan mo na lang ako ng porsyento, parang gano'n. So, doon siya nag-start siya ng gano'n. Then, dahil nga kilala ko ng mga existing clients ko dito sa Manila, nung employed pa ako, ang hinahawakan ko yung St. Luke's, Medical City, Cardinal Santos, De Los Santos, yung kung tawagin nila mga G7 na hospital, yung malalaki dito sa Metro Manila. Yes. Hospital Medical Center, yan yung mga account ko, especially Medical City and St. Luke's. Yan talaga ang bread and butter ko nung ahente pa ako. Ngayon,
marami rin akong mga nakilala sa industry, no? Marami akong nakilalang mga kasama rin ng mga ahente din, mga doktor, mga supplier. Nagkaroon ako ng mga kaibigan na mga nasa industriya. Kaya nung nag-start akong mag-sarili, maganda naman ang record ko sa mga amo ko. Pinapautang nila ako. So doon ako nag-start. Pinapahiram nila ako ng equipment, bibenta ko, may profit kaming konti. So doon nag-start yung Zymogen. Hanggang sa nakakuha kami ng malaking project na kailangan mo ng document talaga na matino. So what we did is, binigyan na namin siya ng talagang registered na pangalan para makapag-engage din kami ng maayos sa mga kumpanya. Okay, sir. Balikan natin yung pagiging Fake Top Director mo. Alam ko, syempre, no, yung iyong organisasyon na Fake Top, in terms of telecommunication, communication, yan yung role niya. Diba? At eto namang sa other side mo, medical equipment, parehas mahalaga yan sir. Kasi, alam mo, yung mga medical equipment natin, napaka-importante niyan, lalo na sa mga paggamutan, sa mga hospitals, sa mga laboratories. Kasi kung wala yan, hindi magiging madali at makikita yung karamdaman ng mga kababayan natin, 'di ba? So, sa lahat ng iyong ginagawa, in your personal capacity, paano mo ginagampanan o ginagawa ang pagsusulong ng kapayapaan, hindi lamang sa iyong komunidad, kundi sa mga sektor na kinabibilangan? Sir Joseph. Yes, sa amin, no, sa federation naman, may mga kami, what's good with us sa grupo namin, meron kasi kaming mga community channel na sobrang mas pinapanood ng tao. Gawa nga kasing ang mga locals kasi pag nakikita nila yung mga sarili nila sa TV, parang they are nagiging avid sila sa ganon. So makita mo lang yung pangalan mo. So yun yung avenue natin. Kaya dito sa peace building na ginagawa natin, yun yung community channel, yun yung avenue natin to deliver yung message na iyon, na yun nga yung peace building sa mga constituents namin, sa mga customer namin. We use the community channel primarily para dyan. So ito sila Ma'am Neng, yung association namin, mayroon silang mga nare-receive na mga video, i-cascade yun sa amin, and then kami naman as operator, i-play namin yun sa mga namin, sa mga prime time namin siya piniplay. So anong ibig sabihin nun? We play it ng umaga, 7 a.m. We play it ng 12 noon, and we play it ng 7 p.m. sa community channel namin. Sir, kung may nagte-text lang dito, kung meron daw na interesado na, kasi yung iba raw na mga tinatawag nating programa, no, na nandito sa himpilan ng radyo sa Metro Manila, hindi naman daw umaabot yan sa Benguet. So, paano raw kung interesado raw sila na magkaroon ng parang airtime sa inyong kumpanya? Okay, usually we play contents, ma'am, no? Like parang YouTube. Ibigay mo sa amin yung content, play namin. Meron lang din kaming ginagamit na yung mga ordinary na mga system lang na nabibili na program para ma-schedule yung lineup nung mga program. Meron kami noon, ipapasok mo lang doon sa isang sa isang parang computer, papasok mo siya. And then bahala na siyang maglagay ng time. So kahit iwanan mo kung sinabing let's say 8:45 ba-play yun, no matter what. So ganun po siya. Pwede tayong kumuha ng mga content, ma'am. Pinapalabas po namin yan.
Nako. Sige, pagka ano po, siguro sa ibang pagkakataon, Sir Joseph, ay pag-uusapan po natin yan. At sa huling bahagi po ng ating palatuntunan, Sir Joseph, bilang isang director ng FICTAP at bilang isang negosyante rin pagdating sa mundo ng medical equipment, meron ka bang pangarap na magkaroon o maging ang ating bansa? At paano kung meron kang nais na panawagan sa mga opisyal ng ating pamahalaan, sino o kaninong ahensya at ano po yun? Nasa inyo po ang pagkakataon, Sir Joseph. Okay, masyadong broad, no? Masyadong broad yung ano natin, yung mga gusto nating mangyari dito sa bansa natin. Actually, napakahirap mag-deal dito sa ano natin as far as pagnenegosyo. Although, yun nga, at the end of the day, we are all Filipinos, no? We have to care for each other and we have to magkaroon tayo ng malasakit sa mga kababayan natin. We cannot exclude lang yung ganito kasi hindi maganda yung particular na lugar na to. So, hindi okay yung mga tao dyan. And then dito sa subdivision, mga okay dito tayo. So, we cannot, as much as possible, hindi natin magagawa yun dito sa Pilipinas. We have to get along. So, we have to get along. So, itong mga, kagaya ng ginagawa mo, yung industriya mo, hindi mo naman pwedeng piliin kung sino manonood. So much so sa amin din. Hindi namin pwedeng piliin kung sino yung gusto naming manood lang or kung sino lang yung gusto naming pagbigyan lang ng mga magandang balita. Pipiliin lang namin si Maria kasi maganda si Maria. Papagandahin din namin yung image niya. Ganon din sa paggagamot, no? Ibibigyan natin ito dahil probinsya to, ibigyan natin pangit. Yung mga, let's say dito sa probinsyang to, ibigyan natin yan yung hindi maganda kasi probinsya. We cannot do that. We cannot be selective sa bansa na ito. And that's very political kasi yan political will kasi yan nung mga tao doon. And ang nakikita ko naman ngayon, especially with the Mindanao, no, nung napirmahan yung BARM, mas nag-improve yung mga services nila. So I hope yung mga regional, yung mga other regions makasunod din to have their yung magandang airport, magandang hospital, magandang eskwelahan. But at the end of the day, of course, tayo may mga pangarap tayo. Lahat naman tayo, no. We want to elevate yung status sa pamilya muna natin. Wag muna tayong lumabas, doon muna tayo sa atin. Gusto nating ma-elevate iyon. Sa negosyo, gusto nating lumaki yung negosyo. Gusto nating lumaki yung kita natin. But we must not forget, no, yung paggagawa ka ng pera, you have to make sure na na-deliver mo yung tamang serbisyo to reciprocate yung payment ng tao. Ang paglaki ng kumpanya, depende yan sa kinikita ng kumpanya. So, hindi natin pwedeng pigain ang mga kababayan natin para lang tayo magkaroon ng yumaman ba. So, kagaya sa amin, sa probinsya, sa Benguet, hindi namin pwedeng pukpukin ng presyo na kagaya dito sa Manila, yung mga tao doon na ang hanap buhay ano tawag doon, provincial rate. No, we cannot compare. So, yung mga pangarap natin, it comes within us. So, we have to seek other options to improve our lives. So, dito naman sa medical equipment, I hope we can have our own na Philippine made kasi maraming magagaling na engineers, inventors, nurses, doctors, lawyers, name it, lahat dito sa Pilipinas magagaling. Kahit anong industriya, we are very resilient, we are very patient, masisipag tayo. Hindi lang tayo nabibigyan ng tamang opportunity. Hindi lang din tayo masyadong na-expose doon sa tamang boss o tamang kumpanya, tamang mentor na magtuturo sa atin ng But in the Philippine setting, you are alone. Kung ano yung ginagawa mo, mag-isa mong anuhin yan. Kasi no matter what industry na kinabibilangan mo, at kahit may mga kaibigan ka dyan, at the end of the day, you have to deal
yung pressure ng society, you have to deal it alone. You have to deal it alone. Magkakaroon ka ng tulong sa government, sa mga kaibigan mo sa labas, magkakaroon ka ng mga matutulungan ka. But yun nga, at the end of the day, manggagaling lahat sa iyo yun. Kasi yung tulong na yun, kung hindi mo naman yun ano yun, yung aasikasuhin. Pagbubuti, yung ibibigay sa yung tulong, palalaguin, wala din. Kahit bigyan mo ng 1 milyon ng isang tao, kung hindi niya naman alam kung anong gagawin niya, wala din. So, it comes within us, no? We have to educate our people, more education, no? Yung knowledge na dapat maituro natin. And hindi kaya ng isang tao yan, hindi kaya ng politika yan. So, nandun tayo. Tayo yon, nasa media. Tayo ang mag-deliver sa kanila ng message na yan. And just hang on, no, na itong bayan natin, one day, para baka wala na tayo noon na siguro magbabago because of what we see, because of what we experience, no? So doon lang magbabago ang buhay, and then you set with that experience na in general, let's say sa isang classroom, isang bata ron magiging presidente ng Pilipinas, and nakasalalay sa kanya, sa decision niya, kung ano yung magiging kapalaran ng bayan natin. So the businessman's point of view and media point of view, we can only do so much. No, we can only do so much. Sir, kung may interesado po sa Zymogen, paano po sila makikipag-ugnayan sa iyo? Yeah, okay. Sana marami. Okay, sa Zymogen Trading, no, we are a Zymogen medical company. So we sell medical equipment, medical device, and fine chemicals. Lahat po ng chemical known, binibenta po namin. So kung gusto niyo po kaming ma-reach po, ang office po namin ngayon, nasa 88 Masikap Street, Barangay Central, Quezon City. No? We are moving doon sa bagong office namin sa tapat ng malapit sa Veterans Hospital, Richmack Building, 3rd floor po, Mindanao Avenue, Quezon City. Doon po mas malaki, magkakaroon na po kayo ng showroom. So you can also call me directly para mas 0905 510 7520. Okay, or pwede nyo po akong i-email ng mga inquiries po ninyo sa bejeranojoseph@gmail.com. No, pwede po kayo mag-email doon para maano po yung inquiry ninyo. Ang operations po namin sa medical equipment is Luzon, Visayas, Mindanao. Marami na po kaming customer, mga 60 plus customers and counting po kami na regular po naming dinideliveran every month. So, laki na. Hindi pa kasama yung mga engineering, mga ano lang po yan, shipment. Mga shipment. Yes, nag-ship din po kami outside ng Southeast Asia pag wala sila. Meron kami kasi may base na po kasi kami, may mga kliyente na po kasi kami, mga dati-dati pa. Wala pang Zymogen, kliyente na namin yon. So, yun, you can reach us po, and maganda po ang mga produkto namin, and ina-handpick po namin yung binibigay naming mga medical equipment and medical device with the help, of course, of my spouse na anesthesiologist. Nag-o-opera po sila. So pagdating sa mga mas malalalim na equipment, talagang siya po yung pinapaano ko paano gawin to. So mas marunong siya. Ako naman, ang forte ko, more on doon sa diagnostic side naman ako. So maganda po ang combination namin. Mag-guide po namin kayo sa kung ano yung mga kailangan ninyo as far as medical is concerned. Nako, thank you so much, Sir Joseph. At talagang tuwan-tuwa po ako dahil kahit paano po nalaman ko yung tungkol sa Zymogen, ano. So kung meron palang mga naghahanap ng mga medical equipment,
ay meron na akong irerekomenda sa kanila, 'di ba? Meron. Kasi lalo na sa DOST minsan, 'di ba? Actually naghahanap sila talaga nagka-canvas sila ng mga kailangan nila dahil minsan talagang kailangan kahit yung sa mga hospital natin, yung mga tertiary na tinatawag nating mga hospital. Anyway, Sir Joseph, maraming salamat. Sana hindi po ito ang una at huli na makakapanayam kita. Kung may nais kang ibahagi sa amin na kaalaman o impormasyon mula sa FICTAP at mula sa Simogen, bukas po ang palatuntunan ito para po sa iyo, Sir Joseph. Yes, ma'am. Maraming salamat din po. So yun, sa FICTAP naman, pwede nyo naman po kaming i-reach kasi ang pinaka-mission po namin is to reach yung pinaka-dulong populasyon po ng Pilipinas na hoping mai-connect namin sila at magkaroon sila, mabago naman ang buhay nila through information. So yun ang objective po natin sa FICTAP. Thank you so much, Sir Joseph. At inyo pong napanood ang ating nakapanayam po natin, ang ating pong napaka-pogi. Guwapo si Sir no? Lalo na po sa personal, guwapo po siya. At very kind. Alam niyo yon, pagka nakita niyo po siya ng personal, ay iba po talaga yung aura niya. Thank you so much, Sir Joseph. Pero napakabilis po ng oras at isang oras na naman po ang nakalipas. Katulad po ng layunin ng palatuntunang ito, tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. At tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan, na titiyak sa kasaganaan at kasarilan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipinid ang aming palatuntunan, tuklasin natin naway magsilbing gabay at tulong ang mga kalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Gaffy Cruz po, ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Sa ngalan po ng pamunuan ng Katipunan Channel kay Ver Archivido, gayon din sa ating gwapong panauhin na si Sir Joseph Bejerano, kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan niyo po kami dito pa rin sa tuklasin natin hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang araw po sa inyong lahat. Zymogen Biomeditech Solutions, a Filipino-owned company that offers the best quality products in the advancing trends of medical technology and bioengineering. A company managed by doctors, medical laboratory scientists, and bioengineers. We have an array of top-notch products. Acular instruments for microscopic studies and cellular pathology. From our entry-level semi-automated chemistry analyzers to fully automated chemistry analyzers that includes high-quality reagents. Medical laboratory automation using advanced robotics. Applying engineering principles in the development of diagnostic technology and medical applications. If we can reduce the cost and improve the quality of medical technology through advances in nanotechnology, we can more widely address the medical conditions that are prevalent and reduce the level of human suffering. Hematology analyzers for complete blood count. White blood cell count. Red blood cell count. And platelet count. 3-part differential using the principle of electrical impedance. And the 5-part hematology analyzers using multi-optical angles, giving you 100% accuracy in differential counting. Tabletop instruments. We have test cartridges for urine and serum screening in pregnancy and hepatitis B.
in line with the fast-growing number of infectious diseases in the country. We seek to help reduce the number of cases through thorough screening using our top-of-the-line immunology analyzer. That will surely help our doctors diagnose infectious patients in a pinpoint accuracy. We offer electrolyte analyzers with ion-selective electrodes. We are committed to provide sufficient blood supply in transfusion medicine. We have a variety of equipment to help hasten the workflow in your blood bank. From Flora-type refrigerated centrifuge Biorefrigerator and freezer. to platelet agitator, Rotators. shakers, Vortex mixer. blood roller mixer, Pipette shaker. Syringe of different gauge. and test tubes order of draw for your multiple blood sample collection. We have precision instruments to ensure accuracy in all test procedures. Zymogen Biomeditech Solutions aims to offer you a one-stop shop for all your hospital needs. As medical practitioners, we pay serious attention to our clients' day-to-day operations. Thus adding significant medical equipment and other monitoring device are a big help. We are driven by our commitment to please our clients and an excellent after-sales service through equipment repair and maintenance. We also install biosafety cabinets for your microbiology section to protect all medical laboratory scientists in processing all infectious specimen. Autoclave to maintain sterility in the laboratory. And aim to reduce harmful aerosol by offering additional services. Installing JCI and ISO hospital air conditioning system. Cleaning laboratory exhaust fans and exhaust ducts. Zymogen Biomeditech Solutions understand the fast demands in the industry. Hence, we offer not only high-quality products and excellent service, but to want to extend our helping hands. To reach out and serve even the farthest clients. Automate rural healthcare providers. and contribute to the changing trends in the field medicine and bioengineering. Be our partner today. Together, let's serve the Filipino people. Kayo ay nanonood sa Katipunan Channel. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Narito ang mga patutuon ng ating mga kababayan na natulungan ng Immune Advance.
Ako po si Ronald Advincula na taga Santa Rosa, Nueva Ecija. Security guard. Simula po nung nasubukan ko itong Immune Advance, naging mahimbing po yung aking pagtulog at yung aking appetite po. Lumakas po ako sa pagkain. Kung ganun kagaya nung dati na talagang nalalambot po ako nung hindi ko pa po nainom itong food supplement nito. Start po nung nainom ko to, lumakas po. Saka yung resistensya ko po medyo nagkaroon po ng energetic. Dito po sa food supplement ng Immune Advance, maganda po talaga. Salamat Immune Advance. Ako si Yoli Mabasa, senior citizen, retired banker ng Ilagan, Isabela. Alam nyo, dati ang nararamdaman ko, nagpapalpitate ako. Sinubukan ko yung Immune Advance. Aba, nawala na yung palpitation ko. Gumaan pa ang pakiramdam ko. At saka simula noon, tuwing umiinom ako, naku, ang sarap na ng tulog ko. Salamat Immune Advance. Mabuti na lang na-discover kita. Thank you. Shop ni Lolita Daban, 46 years old, taga Kutog Grande de Mercedes, Isabela. Dati-dati narigatan nak nga maturog, tata nagimas mit titurog kon. Agyaman nak mit detang impid da kanyak Immune Advance. Padasin nyo Immune Advance na laing. Sobrat na itulong na tibagit. Thank you. Ni Bubut Buwak 50 anyos, taga District 1, Benito Sullivan, Isabela. Manipo dinagtumarak iti Immune Advance, talaga mariknak iti bagik nga mayat. Mayat ti pan naturog ko, kayon pumiksa akpay. Idi gamin, adda iti rabi nga di makaturturog. Ngumi dinagtumarak iti Immune Advance, isumutan si mayat ti pan naturog ko. Sungado kayat yung mayat ti pumiksa, kayon mayat ti pan naturog na, agtumar kayo ti Immune Advance, awan ti side effect na, tunay nga organic. Nung bata po ako, may asthma po ako. Tapos po, nung simulan ko po uminom po ng products po ng Immune Advance, ay naging mabuti po yung aking katawan. And nakatulog po ako ng maayos. And nawawala po yung higa ko po. Kaya po sa mga kagaya ko po na may asthma, Immune Advance na lang po yung inumin niyo. Ako nga po pala si Casey Petty Talagtag, 19 taon na gulang, nakatira sa Payatas. Ito pong Immune Advance, nagtataglay po ito ng malunggay, dagundi, vitamin C, and zinc na nakakabuti sa ating immune system. Lagundi, tiwala ko. Immune Advance, alagang totoo, alagang natural, mabibili sa Lazada, Shopee at sa inyong mga suking parmasya, sa mga drugstore, sa inyong mga lugar. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Tuklasin natin hanggang sa muli.